guys, sa positive side naman, these are blessings. Especially guys, kung meron kayong inaantay, no? If you are waiting for update, for information, for good news, yung iba sa inyo guys, parang merong parang magki-keep in touch sa inyo. Na parang pwedeng matagal nyo na tong in-applyan guys, or matagal nyo nang nilakad, tapos parang ngayon lang kayo magkakaroon ng balita or update. So, pero magandang good news, no? Maganda na good news pa. Magandang good news yung dala-dala nitong balita na to sa inyo, mga kapiksi. So, hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is mid-month kapalaran para ngayong April 16 to 30 para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy mga kapiksi. Unahin natin itong deck na to guys, tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay. We have multiverse mga kapiksi. And meron din tayong abundance. Grabe naman to, Pisces. Unang-una pa lang. And then meron din tayong support mga kapiksi. Okay? So, very, very nice yung mensahe para sa inyo. Unahin natin tong abundance. Syempre, gustong-gusto natin tong mga kapiksi. Pag sinabing abundance, guys, kasaganaan. Okay? Kasaganaan, pagpapala sa blessings, mga kapiksi, no? Ibig sabihin talagang pinagpapala kayo. Masagana yung pwede nyo ma-experience ngayong season ng April 16 to 30 mga kapiksi. Kaya ito guys, i-mind nyo na yan sa comment section. Masagana din kayo sa support guys, no? Kumbaga parang yung kasaganaan, hindi lang naman yan sa pera mga kapiksi. Pwedeng masagana din kayo sa pagmamahal, masagana kayo sa suporta ng ibang tao. Kagaya nga nito guys, lumalabas tong support energy na to mga kapiksi. Ibig sabihin pwedeng nananagana din kayo sa pagsuporta ng ibang tao. Maganda din yung relationship nyo with other people mga kapiksi, at saka maganda yung support system nyo sa inyong, actually hindi lang sa physical reality, no, even yung support sa inyo ng universe, ganyan, support sa inyo ng inyong mga gabay sa spiritual realm nyo mga kapiksi, matibay at maganda rin guys. So hindi kayo nag-iisa. Okay, mapalad kayo mga kapiksi kasi hindi kayo nag-iisa sa buhay nyo. Bukod sa pinagpapala na kayo sa kasaganaan, talagang pinagpapala pa kayo sa suporta. Kaya ito guys, i-mind nyo na itong combo na to sa comment section. Mind kasaganaan, mind maraming suporta, ganyan-ganyan, mind blessings, i-mind nyo na yan sa comment section mga kapiksi. Ito pagdating sa abundance guys, yung affirmation na sinasabi ko, I am the queen of abundance. Syempre pag babae ka, pag lalaki ka naman, I am the king of abundance. Okay? So, i-comment nyo yan sa comment section guys. Huwag nyo kalimutan. And palagi nyo sabihin sa sarili nyo yan para talagang ma-attract nyo, maramdaman nyo yung more blessings sa buhay nyo mga kapiksi. Alright? Okay. And then, ito guys, multiverse mga kapiksi. Ibig sabihin ito, multiple realities happening all at the same time. Kung naniniwala kayo or hindi, it doesn't matter mga kapiksi. But, ang ibig sabihin nito is, merong version mo na mahirap, merong version mo na mayaman, merong version mo na malungkot, merong version mo na masaya, merong version mo na healthy, merong version mo na sakitin, ganyan. So, kung ano yung version na na-experience mo right now, ibig sabihin, nandun ka sa quantum bubble na yun, mga kapiksi. And then, pwedeng magbago yung version ng buhay mo, depende kung paano mo i-focus yung attention mo, guys. Okay? So, kung ano yung pipiliin mo sa buhay mo na maging version mo, okay?
and magsisimula yan sa iyong dominant thought, sa iyong paniniwala, mga kapiksi. And yun yung mapupush out sa iyong physical reality. Okay? So, kung gusto mo maging mayaman, pwede mga kapiksi, no? All you have to do is to focus your attention dun sa version mo na imagine it, no? Imagine it. You have to imagine it. What would you see? What would you hear? What would you feel kapag ka mayaman ka na? And leave it in your mind, mga kapiksi. And then it will be pushed out in your reality. Okay? Para iiwanan mo yung version na mahirap ka and mapupunta ka dun sa version na mayaman ka. Nagets nyo ba? Sana nagets nyo. Pero, yeah. Comment down below mga kapiksi if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Okay? Alright. And then, so, tingnan naman natin yung paparating sa inyo, Pisces, ngayong April 16 to 30. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayo magpayaman. Pisces ngayon 2024. Mag-avail na kayo ng course kasi sobrang ganda talaga niyan, guys. And good news mga kapiksi, dahil ngayong March or April until April 30 mga kapiksi, magbibigay tayo ng 200 pesos na discount sa lahat na mag-avail ng course, guys. Kaya mag-avail na kayo. Sobrang ganda niyan mga kapiksi. And meron din tayo dito, guys, na email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo, guys, na mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me, guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Pisces, guys, kayo ay represent ng Queen of Cups. Ito ay combination ng positive and negative energy. Unahin natin yung negative energy, mga kapiksi. Yung sa negative energy nyo is more on relationship. Pero this is both negative and positive sa relationship. Kasi for some of you, you are so heartbroken. Pwedeng nag-away kayo ng person mo, pwedeng naghiwalay kayo ng person nyo, mga kapiksi, and nagdala ito sa'yo ng matinding emotional pain. May mga conflict kayo, may mga pag-aaway kayo. For some of you, nagkaroon ng separation sa inyong relationship. And yan yung naging dahilan ng pagka-stress mo, pagkabahala mo, mga kapiksi. For some of you, parang I'm also sensing na you lost weight, no? As in talagang pwedeng pumayat kayo, nabawasan yung timbang nyo, kakaisip, mga kapiksi. Pero nitong time na nag-move on na kayo, guys, nag-move forward, tsaka naman babalik itong person nyo at magpaparamdam sa inyo. Okay? Magpaparamdam to sa inyo, guys, kasi balisa itong person nyo, especially kung kayo ay nakikinig, guys, ng ating pampabalisa and pampakonsensya subliminal. Kasi itong person mo, hinahanap-hanap ka nito during those time na magkahiwalay kayo, during those time na hindi kayo nag-uusap, no contact, NR, no response, ghosted, ganyan. Itong person mo, hindi lang ikaw yung hindi makatulog, pero siya ganun din, mga kapiksi. Pero yun nga, strangely, kung kailan naka-move on ka na, kung kailan ka nag-decide na maka-move on, tsaka ka naman gagambalain ulit nitong person na to, mga kapiksi, and gusto niyang makipagbalikan or gusto niyang makipag-reconcile sa'yo. Pero kayo, kasi nga, sabi ko nga sa inyo, yung iba sa inyo nag-move on na. So, nagdadalawang isip kayo ngayon kung tatanggapin nyo or hindi itong person na to, kasi sobra kayong nasaktan, mga kapiksi. Alright? Pero, ito yung hihingi ng sorry ito with sincerity. No? Ibig sabihin talaga nagsisisi ito, talaga nakukonsensya siya, and talagang gusto niyang humingi ng tawad sa inyo with sincerity. Of course, guys, depende naman yan sa inyo kung
papatawarin nyo. I suggest, kung ako lang naman, pero love life nyo yan, kaya bahala kayo dyan. Patawarin nyo, pero kung tatanggapin nyo, kayo pa rin yung bahala doon, mga kapiksi. Pwede nyo naman patawarin, pero hindi nyo tanggapin. Especially kung may mga red flag siya, diba? Kasi iba yun. Pag pinatawad nyo kasi, you're free in yourself, no? Binibigyan mo lang yung sarili mo ng freedom dun sa mga emotional pain. Ikaw yung nagbe-benefit kapag ka nag-forgive ka ng ibang tao. Pero yung tanggapin mo pa ulit siya sa buhay mo, ibang usapan yun, guys. Kasi you are giving them a chance again, no? Either to prove themselves, para patunayan sa sila, para patunayan nila na sincero talaga sila, or giving them a chance to do the same thing again. Okay? So again, relationship nyo yan, kayong bahala dyan. Pero yun nga yung nakikita natin na hihingi ito ng sincere apology para sa inyo. And sa good, ito naman guys, sa positive side naman, these are blessings. Especially guys, kung meron kayong inaantay, no? If you are waiting for update, for information, for good news, yung iba sa inyo guys, parang merong parang magki-keep in touch sa inyo. Na parang matagal nyo na, pwedeng matagal nyo na tong in-applyan guys, or matagal nyo nang nilakad, tapos parang ngayon lang kayo magkakaroon ng balita or update. So, pero magandang good news, no? Maganda na good news pa. Magandang good news yung dala-dala nitong balita na to sa inyo, mga kapiksi. So, ito guys, i-mind yun yan. Akin, mind magandang good news, okay? Mind magandang good news, yan. I-mind yan guys sa comment section. And ito guys, mind forgiveness, mind reconciliation, mind apology, yan. Kung gusto nyong ma-experience talaga yung reconciliation na yan, ito pa rin nun, pagdadalawang isip. Really guys, this is about you making decision. Talagang nakikita natin na nagdadalawang isip kayo dito sa person na to, indecisive, hindi nyo alam kung anong gagawin nyo, tinitimbang nyo yung sitwasyon, tinitimbang nyo siya, tinitimbang nyo yung person, tinitimbang nyo yung nararamdaman nyo, tinitimbang nyo yung relationship. So this is all about timbangan. Tinimbang kang ulit ko lang. Parang tinitimbang nyo talaga, mga kapiksi, kasi gusto nyo talagang lumabas yung totoo, kung sincere ba tong person na to or hindi sa inyo. Okay? And again guys, ito na naman yung good news. Ito yung swerte, mga kapiksi. Itong good news na to na sinasabi ko sa inyo, ito yung magdadala ng blessings at pagpapala. Parang ito yung go signal sa inyo, mga kapiksi. Parang sinasabi ni universe na ito na yung go signal mo. Ito dito na magsisimula yung pagdating ng mga swerte at pagpapala sa iyo. So, sasakay ka ba? Parang ganon. Go ka ba? Deal or no deal? Parang ganon, no? Yung sinasabi ni universe sa'yo. So, ito yung mga blessings, pagpapala, swerte, mga kapiksi, ayan, combo. Na magagandang good news talaga para sa inyo, mga kapiksi. Again guys, something na dapat minamind nyo, inaangkin nyo, no? I-claim nyo yan sa comment section. Mine, good luck, mine good fortune, mine blessings, mine swerte, ganyan. Mine good news, mine magandang good news. Okay? So, very, very nice. Overall, Pisces, sabi ko nga sa inyo, it's a very, very nice energy. Very, very positive. So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal, mga kapiksi, pakinggan nyo para talaga maging maswerte kayo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.